Nako po mga kababayan, breaking news ito. Grabe itong banat ulit ni retired Major General Romeo B. Pukis, no? At sabi niya dito, hangganan ng pagtitimpi. Nako mga kababayan, bakit kaya ito nasabi ni retired Major General Romeo B. Pukis? Patungkol pa rin ito mga kababayan sa mga retiradong opisyal na binalaang tatanggalan ng pensyon. So, warning ng AFP mga kababayan. So, at isa pang Navy officer ang nagsalita din. Ito si Col Edison Bong Nebriha pala. Ayan, sabi niya dito, pakiusap, wag po mga sir, mga mista. Nako, grabe itong naglalabasan mga kababayan, no? Yung talagang mga dating membro ng AFP, Air Force, Scout Ranger, mga Marines, mga retired general mga kababayan, talagang pumalag dito sa gustong mangyari ng AFP mga kababayan. At papanoorin din po natin kung ano ang pahayag ng isang attorney sa ganitong mangyari, sa gustong mangyari ng AFP. Si attorney Reserva mga kababayan, na isang political, ano ba to? Wait lang. Isa siyang professor of Political and Constitutional Law mga kababayan. Ayan, papanoorin natin mamaya. So, pero dito muna tayo dumako sa sinabi ni retired Major General Romeo B. Pukis, na isang Air Force mga kababayan, dating Air Force po ito. So, basahin natin tong pahayag niya. Sabi dito, ipinahayag ni retired Major General Romeo B. Pukis na posibleng sumabog ang galit, nako mga kababayan, ng mga mamamayan kung itutuloy ng Armed Forces of the Philippines, AFP, ang plano nitong tanggalan ng pensyon ang mga retiradong sundalo at opisyal na umano'y nagpapakalat ng fake news o nag-uudyok ng sedisyon sa social media. Sabi pa dito sa isang pahayag, sinabi ni Pukis na ang ganitong hakbang ay hindi lamang labag sa batas, kundi maaari ring magsilbing huling patak ng pasensya. Nako, mga kababayan, ang tindi nito. Talagang huling patak mga kababayan ng pasensya ng mga Pilipinong sawang-sawa na sa pang-aabuso ng kapangyarihan. Grabe, ang tindi ng mensahe ni retired Major General Romeo B. Pukis mga kababayan dito. Talagang totoo naman mga kababayan, nagtitimpi na lang talaga ang taong bayan. Sigurado ikaw na nanonood ngayon, talagang nagtitimpi ka na lang din mga kababayan. So sabi dito niya, may hangganan ang pagtitimpi talaga mga kababayan. Sabi niya pa, kansilahin mo ang pensyon ng isang sundalo at maaring maabot na ng bansang ito ang hangganan ng pagtitimpi na matagal nang hinihintay ng mga galit na mamamayan. Nako, grabe mga kababayan itong inihayag ni retired Major General Romeo B. Pukis. Dahil nga dito sa kinakalat daw ng AFP na nagpapakalat daw ng fake news itong mga retired general. Talaga ba? Parang hindi naman mga kababayan, talagang inilalabas lang nila itong mga hinaing nila patungkol nga sa korupsyon. Fake news na ba yun mga kababayan, yung mga nangyayari ngayon? Kayo, sa palagay nyo, fake news ba ito? Para sa akin, hindi to fake news ang kanilang sinasabi, ang kanilang damdamin, yung kanilang pahayag. Kahit tayo naman nakakaramdam mga kababayan na sobra grabe yung
ano ngayon, ang korupsyon na nangyayari sa Pilipinas. Talagang sobra-sobra. So ano opinion nyo dito mga kababayan? Sa pahayag ni retired Major General Romeo B. Pukis, no? So mag-comment kayo. Ngayon naman pag-usapan natin itong sinabi ni na isang naval officer. Hindi ko alam kung retired na ba ito si Colbong Nebriha or hindi pa. So ano po ito siya? MMDA Traffic Operation Chief. So basahin natin yung sabi niya dito. Pakiusap, huwag po. Ayan, nanawagan si MMDA Traffic Operation Chief Colbong Nebriha as Armed Forces of the Philippines, AFP, na pag-isipang mabuti ang balak na tanggalan ng pensyon ang mga retiradong opisyal na umano'y nagkakalat ng fake news o nag-uudyok ng sedisyon sa social media. Sa isang emosyonal at diretsahang pahayag, iginiit ni Nebriha na ang ganitong hakbang ay maaaring magdulot ng malalim na sugat sa hanay ng mga naglingkod sa bansa. Pakiusap, huwag po, mga sir, mga mista, ang paggawa nito ay maaaring magdulot ng sugat na hindi na maghihilom sa hanay naming nag-alay ng buhay sa paglilingkod sa bayan. Grabe mga kababayan. Nakakaiyak tong mensahe ni Colbong Nebriha mga kababayan. Totoo naman na talagang nag-alay at naglingkod ang mga kasundaluhan dito sa bansang Pilipinas, tapos ganito lang yung gagawin mga kababayan, di ba? Sabi pa dito, please don't search mga mista doing so may create irreparable wound among us who have dedicated our lives in service to the country. Binigyan diin na ang retiradong opisyal ay hindi dapat gamiting kasangkapan sa politika, lalo't naglingkod sila ng tapat at may dangal. Ayun. Ang mga retiradong opisyal na ito ay naglingkod sa bansa ng may sukdulang katapatan at integridad. Kailan may hindi dapat pinopolitika ang kanilang mga pensyon. Nako, grabe mga kababayan. Tindi nitong pahayag ni Colbong Nebriha mga kababayan. Talagang maraming tatamaan dito ng mga politiko, no? Sa kanyang statement. So anong opinion nyo dito mga kababayan sa kanyang sinabi ni Colbong Nebriha? Talagang na nakaka-emosyon itong sinabi niya mga kababayan. So kayo, anong opinion nyo dito? So papunta naman tayo dito sa dako mga kababayan, no? Pag-usapan natin itong sinabi ni Attorney Reserva, no? Paliwanag niya kung tama ba itong ginawa ng isang ng AFP or hindi. So pag-usapan natin to. Panoorin natin. Nagpapakalat ng mga sabi, anti-government post, may mga fake news pa at saka mga seditious na mga pahayag. Ano ho ba ang masasabi po muna ninyo nito? First, unfair yan sa mga retirees o yung mga retired men in uniform who serve our republic, our flag, who risk their lives sa kanilang productive years for the service of the nation. Itong retirement benefits nila ay isa itong earned right and privilege Tama. after they have served the country. Yung conciliation ng pension, mangyayari lamang ito after final judgment involving crimes involving moral turpitude at saka acts of disloyalty. Remember, Jade, until final judgment, meaning this would require due process hearing. Yung final judgment na yan ay Supreme Court. So it will take a long time before a retired military man
who served the country may be deprived of his retirement benefits or pension. Opo. May karapatan ho ba ang AFP na tanggalin o alisin yung pensyon ng isang retired official attorney kung sakaling wala pang desisyon yung korte pagdating po sa kaso na yan? Palagay ko hindi mangyayari yan kasi they are already civilian. Therefore, they will be governed by the civilian laws. At saka, kaya nga, ours is a government of laws and not of men. So, kung may ground, kung mayroon talagang basis for the cancellation of your benefit, kailangan dumaan yan sa hearing. At saka yung ground yan, yung acts of disloyalty. So, kailangan yan yung final judgment. If you speak of final judgment, decision yan up to the Supreme Court being the highest arbiter of the land. Maihahalin. Say goodbye to switching prescriptions. This smart Zoom reading glass adjusts automatically to your vision from... Tulad ba sa freedom of speech o freedom of expression tulad ng isang mamamayan ng Pilipinas yung ginagawa ng mga pahayag nitong mga retired officials ng AFP attorney? Siyempre, kahit they were part of the armed forces before, they are now plain citizens of the Republic who are entitled to the Bill of Rights. And one of the cherished rights among the rights under the Constitution that occupies yung primary, yung highest degree, yun yung freedom of speech and expression. Kung wala yan, walang saysay ang ating demokrasya. But the government is not parang powerless to regulate this freedom kung mayroong clear and present danger na mangyayari sa ating bansa by the exercise of that freedom of speech. Yung clear and present danger must be immediate. Yung kailangan niya na klaro talaga, hindi pwede yan hypothetical. So kung walang clear and present danger, yung freedom of speech and expression, kahit masakit pa yan sa gobyerno, that must be respected. At kung wala pong formal na investigasyong mangyayari at na kung sakali mang tatanggalin o alisin ng isang retiradong sundalo ang kanyang pensyon, violation na rin po yun sa sinasabi nating freedom of speech attorney. Tama po ba? Of course. Talagang serious violation yan at saka I don't think so nagagawin yan ng ating armed forces because the present officers of the armed forces will soon retire. They will feel eventually anong feelings ng mga retirees. Yan lang talaga ang yung parang premium mo after you have served the country. Talagang ni-risk mo yung buhay mo. Imagine, away from the family, 24/7, nasa panganib ang buhay mo. So, if you have survived those long years of service, dapat lang na protektado ka. Yung pension, yung pension ay parang guarantee yan eh. Sa ibang bansa, yung mga retired military personnel, parang heroes yan. Tingnan mo yung yan sa Amerika, yan sa mga makikita natin yan halos sa lahat ng mga bansa na nagbibigay pugay ng kanilang mga kasundaluhan na nagrisgo sa kanilang buhay just to protect the Republic after they have retired. They are not only assured of their pension but they are respected by the government. Kung sakali man, attorney, natatanggalan o aalisin po ng benepisyo ang isang retiradong sundalo, may remedyo pa ho ba o legal options pa yung retired official na yan na tinanggalan ng pension or benefits? Of course, ang daming batas natin dyan. At saka, to my mind, kung gagawin nila yan, I think they will think one
1,000 times before they will implement it. Ngayon parang kuan lang yan creating chilling effect, parang pananakot lang yan. But I don't think so that these brave soldiers who are battle scarred, parang kumakain niya ng bala noon. I don't think so that they will be cowed and threatened by this yung parang childish na threat, no? Parang katawa-tawa yan na threat kasama Jade. Opo. Paano kaya yung babalansihin ng AFP, attorney? Yung disiplina sa hanay ng mga kasundaluhan at ang karapatan ng isang mamamayan matapos nga itong magretiro? Kaya to my mind, kung retired ka na kuwan ka na you are no longer part of the chain of command. Tama. Civilian ka na So, I think wala nang jurisdiction ng armed forces sa mga retired personnel. Opo. Sa pananaw po ninyo, attorney, lumalampas ho ba yung AFP sa ganitong mga warning doon sa mga retired officials at sabi mo nga ay mga citizen na, mga ordinaryong mamamayan na? Kung mababasa na natin yung mga comments, yung mga decorated at saka yung may mga decorated soldiers, galit sila yung nabasa ko kasi insulto yan. Para bang I can feel their parang disappointment kasi if I were one of them, I would feel betrayed after serving the country. Ito lang ang gagawin namin. Ito lang ang gagawin ninyo sa amin. Hindi naman kayo ang siniservisyoan namin. Ang siniservisyoan namin yung bansa, the country and the flag. The armed forces are not supposed to serve the powers that be. They are supposed to serve the country and the republic. The republic and the flag. So, ganun na lang. Dahil lang ay nagpalabas kami ng legitimate na mga grievances namin. Hindi man lang kami, we shared namin yan sa mga reactions ng taong bayan in the midst of this monumental graft and corruption na kahindik-hindik. For the first time nangyari ito sa ating bansa, involving billions of pesos na para naman sana ito sa kapakanan ng ating mga kababayan in the form of services. Ngayon, napunta yan sa mga bulsa ng mga magnanakaw. I think that is a legitimate grievance na every Filipino talaga masasaktan. Abnormal siguro ang hindi masasaktan dyan. Siguro yung mga nakikinabang, siguro yung iba nakikinabang, mahihiya din So, parang pangit yung tingnan. Opo. Bago ko lang ipasa kay Partner Admiral. So ayun mga kababayan, anong masasabi nyo dito sa paliwanag ni Attorney James Reserva, no? Dito nga sa nangyaring gustong gawin, no, sa warning ng AFP. So sabi niya dito, marami pa daw pagdadaanan. So at mukhang pananakot lang daw ito mga kababayan sa mga retired generals, no, na gusto nilang patahimikin itong mga generals ng AFP, no? So yun nga yung paliwanag ni Attorney James. So marami pa palang pagdadaanan sa ganitong gustong mangyari ng AFP mga kababayan. So anong pahayag nyo dito? Mag-comment kayo mga kababayan. Hindi na natin tatapusin, masyadong mahaba na. So mag-comment kayo, mag-like at mag-subscribe sa ating YouTube channel. At sa mga bagong pasok guys, subscribe nyo po ang ating channel. Maraming salamat po sa inyong lahat mga kababayan.